Kinumpirma ng Department of Transportation (DOTR) na walang nakalaang pondo para sa Mindanao Railway Project sa panukalang 177 billion pesos budget ng ahensya para sa 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa deliberasyon sa Senado, sinabi ni Assistant Secretary Eduardo Macabulos na ina-update ang feasibility study ng proyekto sakaling may bagong mapagkunan ng pondo. Inirekomenda naman ni Acting Secretary Giovanni Lopez ang paglalaan ng pondo kahit para sa Project Management Office at right-of-way. Binasura noong 2023 ang Chinese financing para sa proyekto. Ang Phase 1 ng railway na sakop ang Tagum-Davao-Digos segment ay may habang 100.2 kilometro na may 8 istasyon at tinatayang nagkakahalaga ng 81.6 billion pesos. Batay sa 2021 estimate. Samantala, binatikos ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang kakulangan ng pondo para sa Mindanao Railway Project, MRP, lalo na ang Villanueva, Misamis Oriental Cagayan de Oro City Lagindingan, Misamis Oriental Phase 2. Anya, sa Luzon, mayroong isang North Rail, isang East Rail, isang West Rail, at South Rail. Sa Mindanao, ni isang pulgada ng isang railway. Maawa naman kayo, sinabi ni Rodriguez sa nagdaang House Committee on Appropriations deliberations para sa 2026 na budget ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR. Sabi ni Rodriguez, ang kabuuang budget para sa mga proyektong tinulungan ng dayuhan na iminungkahi ay 122 bilyon pesos, at hindi maaaring magbigay ng 5 bilyon pesos sa Mindanao, hindi makatarungan at hindi patas, hindi tayo maaaring magpatuloy na magkaroon ng ganito, 18 taon na ito. Ano ang mangyayari sa Mindanao? Dagdag niya, we are always second-class citizens to Imperial Manila. I am constrained to move to the furthest budget because it is unfair to the 26 million Mindanaonans who, up to now, have no railway. Matatandaan na noong October 2023, tinanggal ng gobyerno ang Chinese Official Development Assistance Financing para sa Mindanao Railway dahil sa mga isyung lumitaw sa negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang Mindanao Railway ay orihinal na nakatakda upang simulan ang konstruksyon para sa segment na Phase 1 o Tagum-Davao-Digos noong January 2019. Samantala, sinabi ng Kagawaran ng Transportasyon na ang mga taga-buo ng Metro Manila Subway Project, MMSP, ay maaaring magsimulang mag-drilling sa ilalim ng Corinto Gardens sa Quezon City by January sa susunod na taon. Inihayag ng DOTR noong Martes na noong September 30, 32 nag-aalok ng kabayaran na may kabuuang 820.6 milyon pesos ang ipinadala sa mga apektadong may-ari ng ari-arian sa high-end exclusive subdivision. Sa mga ito, 20 mga may-ari ay tumanggap ng mga alok na nagkakahalaga ng 461.1 milyon pesos, habang ang mga negosasyon sa natitirang mga may-ari ng pag-aari ay patuloy, sabi ng DOTR. Sa loob ng mga Corinthian Gardens, ang pag-alay ng MMSP ay sumasaklaw sa 500 metro at nakakaapekto sa 33 mga pag-aari. Ang mga right-of-way na isyu ay nabanggit bilang pangunahing sanhi ng mga pagkaantala para sa flagship project ng subway, na inaasahang makikinabang sa milyon-milyong mga commuter sa kabisera ng bansa. Sa ngayon, ang katayuan sa pagkuha ng right-of-way para sa MMSP ay nasa 75%, na may buong pagkumpleto na na-target ng March 2026, sinabi ng DOTR.
Ang mga layunin proyektong pang-imprastruktura ng flagship project sa Pilipinas ay upang maihatid ang mas mabilis, mas maginhawang mga pagpipilian sa pampublikong transportasyon para sa mga commuter sa pinakamalapit na posibleng oras. Ang Metro Manila Subway ay isang 33 kilometrong linya na tatakbo sa pagitan ng Valenzuela, Quezon City, Pasig, Taguig, Parañaque at Pasay, na may 17th istasyon sa pagitan ng mga istasyon ng East Valenzuela at Bicutan. Makakonekta ito ng direkta sa Ninoy Aquino International Airport. Samantala, ang PNR South Long Haul Project, na naglalayong ibalik at buhayin muli ang Bicol Express, ay nahaharap sa mga hamon ngayong 2025, kabilang ang pagpopondo at right-of-way acquisition, ang unang yugto ng proyekto, na nagkokonekta sa Calamba, Laguna sa Daraga, Albay, ay isang prioridad, at ang gobyerno ay nag-e-explore ng iba't ibang mga mapagkukunan ng pagpopondo tulad ng Asian Infrastructure Investment Bank, AIB, habang ang proyekto ay nananatiling prioridad. Ang mga pagkaantala sa pag-secure ng pondo at pagkuha ng right-of-way ay nakakaapekto sa timeline. Ang proyekto, sa una ay inilaan na makumpleto ng 2025, ay nakilala sa mga pag-aalsa, kabilang ang isang pag-alis ng isang aplikasyon ng pautang mula sa China dahil sa mga alalahanin sa mga rate ng interes. Habang ang gobyerno ay nag-e-explore ng mga alternatibong mapagkukunan ng pagpopondo tulad ng Asian Infrastructure Investment Bank at ang Asian Development Bank, ang timeline para sa pagkumpleto ay nananatiling hindi sigurado. Ang proyekto ng PNR South Long Haul, kabilang ang Bicol Express, ay binalak na maging isang 560 kilometrong linya ng tren na nagkokonekta sa Metro Manila sa rehiyon ng Bicol, na may priority alignment na 380 kilometro mula sa Laguna hanggang Daraga, Albay. Nilalayo ng proyekto na mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Maynila at Legazpi mula 14 hanggang 18 na oras hanggang 6 na oras sa pamamagitan ng mga tren sa commuter o 4.5 oras sa pamamagitan ng mga ekspresyong tren.